umpisahan na po agad natin ito pong ating talakayan. Alam niyo po ba mga kababayan na ito pong si Senator Bato de la Rosa at ito pong si Panelo sinusubukan mga kababayan na utuin pa itong si General Torre para magalit po sa administrasyon ni PBBM sa pamamagitan ng pinapalabas kasi nila na maling-mali yung ginawa ni PBBM na pagsibak mga kababayan kay General Torre bilang PNP Chief ng Republika ng Pilipinas. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, tingnan nyo tayo mga kababayan, no? Chill-chill lamang po tayo. Hindi tayo katulad nung iba na dinadagdagan pa yung tensyon. Wala akong pinapatamaan dinadagdagan pa yung tensyon at parang ang dating, parang hinihikayat pa yung tao na magalit sa gobyerno ni PBBM. Unang-una, kung matatandaan ninyo, siguro yung mga matatagal na dito, alam nyo, nung 2022 mga kababayan, na kasama po tayo sa nakipaglaban para manalo sa pagka-presidente, etong si PBBM. At gaya nga po ng sabi ko sa inyo, kung kayo ay sumusuporta sa gobyerno ni PBBM, siguro papasok sa isipan nyo na ang presidente, hindi po basta magdidesisyon yan mga kababayan, na ang magiging talo sa huli, ang gobyerno po niya. Unang-una, lagi ko naman po sinasabi sa inyo, na si PBBM ay may magandang plano para po kay General Torre. And then kung matatandaan nyo yung sinasabi po ni Atty. Clark Castro na may mabigat na misyon mga kababayan or may mabigat na posisyon na nakalaan po kay General Torre na ang presidente at saka si General Torre lamang po yung nakakaalam. So ngayon, sa tingin nyo mga kababayan, kung may ganong sinasabi, etong si Atty. Clark Castro, dun palang mapapaisip na kayo At kung may sinasabi si General Torre na executive session sa kanilang dalawa ni PBBM, kung ano yung napag-usapan kanila na lamang po yun, doon pa lang mga kababayan mapapaisip na kayo na talagang malaki ang tiwala ng presidente kay General Torre. At unang-una, alam naman po natin na si General Torre, asset po yan ng gobyerno ni PBBM. Ibig sabihin, si General Torre mga kababayan, ang isa sa mga alas ng presidente. So ngayon, siyempre yung iba, hindi naman po basta mga kababayan may intindihan yan kasi nga, naiintindihan din naman po natin sila, yung suporta nila kay General Torre nandoon So tayo, sumusuporta din naman po tayo kay General Torre at nalulungkot po tayo sa mga nangyari. Pero, gaya nga po ng sabi ko sa inyo mga kababayan, kung si General Torre sinasabi niya na wala siyang sama ng loob kay PBBM, anong karapatan natin para magkaroon ng sama ng loob sa presidente? So ngayon, eto mga kababayan, pakinggan natin etong interview ni Senator Bato de la Rosa na kung saan pinagre-retiro daw po ni Senator Bato de la Rosa etong si General Torre. So ito i-play po natin. Pinalad tayong makakausap ang isa na sa mga itinuturing nating suking senador, suki ng programang ito. Ang dilit iba kundi si Senate Committee on Civil Service and Government Reorganization and Professional Regulation Chairman, Senator Ronald De La Rosa. Senator De La Rosa, good morning. Johnny Bañez, Luna Sino, live na po tayo sa DWIC, Alu Channel 23. Sen. Good morning po, Senator. Good morning, Jan at Drew at sa ating mga taga-subaybay. Good morning sa ating lahat. Alright, bilisan. Alam ko po meron kayong importanteng lakad ano Yes, pong tindig ninyo at reaksyon ninyo sa... Saka take note mga kababayan, tandaan nyo, ito naman lumabas na sa iba't ibang mga balita. Kung hindi kasi ginawa ni PBBM yung patungkol kay General Torre, mayroon po kasi mga kababayan malaking kaguluhan na mangyayari. Especially, yung ginawa ni PBBM, yun po ay para sa ikabubuti ng lahat. And the same time, may maganda po siyang plano para kay PBBM, para kay General Torre. May magandang plano si PBBM para kay General Torre. At yan po ay hindi alam siguro nung iba. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo, kung ang pag-uusapan lang naman yung early retirement ni General Torre kung sakali magkaroon po siya ng posisyon at maapektuhan yung kanyang benepisyo, yung kanyang makukuhang benepisyo mga kababayan, dito mas maliliwanagan po kayo. Mamaya pag hinimay na natin, ito pong video na ito. At saka yung mga pulis na nanonood sa atin ngayon, yung nakausap natin na hindi ko na lamang po kayo i-mention, na isang dating pulis mga kababayan, maliwanag naman na sinasabi na kapag ikaw ay 4-star general at nakamit mo na yung rango na yon, kahit mag-early retire ka, walang mababago sa makukuha mong benepisyo. Ibig sabihin, kung yung inaasahan mo na buong benepisyo mga kababayan, makukuha mo po yun ng buo. Basta na-commit mo na, basta naging sayo na yung rango na 4-star general. So ngayon ito, ituloy pa natin.
kontrobersyal na nangyari kay dating PNP Chief Nicanor Torre III, Senator De La Rosa? Wala, Juan, no? Kung tingnan mo yan, from the point of view ng PNP, it's very normal na anytime magkakaroon ng reshuffling, magkakaroon ng relief, normal yan sa PNP. Talagang walang forever. You serve at the pleasure of the President. Kung ayaw sa'yo, then pwede kang tanggalin anytime. Parang sinasabi na kaya tinanggal si General Torre, ayaw sa kanya ng presidente. Yun yung gustong palabasin dito ni Senator Bato de la Rosa. Pero mamaya may intindihan nyo mga kababayan kung ano yung sinasabi natin. Tuloy pa natin. Mukhang kakaiba in a sense, Senator De La Rosa, yung nangyari kay General Nicolas Torre III dahil mukhang walang malinaw na basahan o dahilan kung bakit siya tinanggal ng mabilisan. Sen? Yeah, ako naman, being a former chief PNP, ako personally, hindi ko naman pinagkakailan, hindi ko naman dingay na talagang galit ako sa kanya dahil sa ginawa niya doon kay Pangulong Duterte, ginawa niya doon sa QOJC, na kung saan marami siyang nilabag. Talagang galit ako sa kanya. Pero ito nangyari sa kanya ngayon, naawa na rin ako sa kanya. Naawa ako. Dahil para bang pagkatapos mong ginawa lahat ng order sa'yo, sinunod mo, bordering to illegal acts na yung pinagagawa mo. At ngayon, you are unceremoniously relieved. So, masakit rin kung tutusin. Dahil dating si Pendo rin ako. Alam ko yung nararamdaman mo kapag ginaganon ka. Masama ang loob mo. But then again, as I have said, you serve at the pleasure of the President. Kung ayaw na ng Pangulo sa'yo, tatanggal ka din. Just follow orders. Wala ka magawa. So ngayon mga kababayan, parang pinapalabas po kasi ni Senator Bato de la Rosa dito na nakakaawa daw. Etong si General Torre mga kababayan dahil tinanggal daw po ito nang walang kahit na ano pa man daw po na seremonyal. So ngayon kung matatandaan nyo kasi mga kababayan sa totoo lang, doon sa interview ni General Torre mapapansin nyo naman na nagkaroon sila ng pag-uusap ni PBBM. Silang dalawa lang. And then sinabi din ni General Torre na kung ano yung napag-usapan nila, kanila na lamang daw po yung dalawa. At saka ito, kung makikita nyo kahapon, di ba naglabas ng statement etong si General Torre? Ano yung sinasabi mga kababayan ni General Torre dito? Pakinggan po natin. Po sa lahat, magandang araw po sa inyong lahat. Pakinggan nyo. Po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Yan. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Ayan. Tingnan niyo mga kababayan Ano yung sabi ni General Torre? Kung meron daw dapat kaawaan yun yung mga kababayang Pilipino po natin na laging lubog sa baha. Kaya nga General Torre, sa totoo lang naaawa kami sa mga kababayang Pilipino natin. Kaya kailangan ka namin. Kung hindi man sa NBI, kailangan ka namin bilang chairman ng Philippine Anti-Corruption Commission para pagbayarin yung mga garapal na yan. Para pagbayarin yung mga walang awa na yan sa taong bayan na kumukurap ng pera ng mamamayang Pilipino. Kaya kailangan ka namin. Sa totoo lang, General Torre, sa Philippine Anti-Corruption Commission. Diba? Kasi pag naandyan ka, pag ikaw ang chairman dyan, panatag ang loob namin na mapapagbayad at makakasuhan at makukulong yung mga corrupt official na yan. So ngayon, ituloy pa natin. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Yan Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, paano sasama ang loob natin kay PBBM
at doon sa ibang miyembro ng kanyang gabinete, kung mismong si General Torre ang nagsabi na wag tayong na siya mismo walang sama ng loob. So kung ikaw ay talagang totoong sumusuporta kay General Torre, maiintindihan mo yung sinasabi ni General Torre dito na kinakailangan gumawa ng presidente ng mga mabibigat na desisyon. 'Di ba? So ngayon, dapat ang ginagawa kasi nung iba, kung talagang sumusuporta sila kay General Torre, much better 'di ba na unawain ninyo kung ano yung sinasabi ni General Torre? Much better 'di ba na kaysa gumawa pa ng ibang controversial, much better na suportahan na lamang si General Torre sa paraan mga kababayan na ibinabalita mo sa taong bayan yung magandang mangyayari kay General Torre in the future. Nagpapahinga lang ngayon si General Torre. Hintayin niyo yung pagbabalik ni General Torre. Gaya nga ng sinasabi ko lagi, pag bumalik si General Torre, mag-uumpisa ng mga aso yan. Pag nangaso yan mga kababayan, marami ang tatamaan dyan. Kasi sa totoo lang, si General Torre naaawa na rin sa mga kababayan Pilipino po natin na laging binabaha tuwing magkakaroon ng kalamidad at sakuna dito po sa ating bansa. Ngayon, tayo din naman naaawa sa mga kababayan Pilipino natin, kaya nga kailangan natin ng isang katulad ni General Torre na handang tumugis dyan po sa mga tiwaling opisyalis na yan. So ngayon, ituloy pa natin. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ayan. Diba? Kaya nga para sa akin mga kababayan, sa totoo lang, hindi basta-basta tatanggalin ng gobyerno ni PBBM si General Torre, hindi basta-basta bibitawan yan. Kasi asset po si General Torre, alas ng gobyerno yan ni PBBM. So yung iba na mga masasama ang loob, sana lawakan nyo pa ng konti yung pangunawa nyo. Wala akong pinapatamaan pero sana kahit papaano lawakan pa natin ng konti yung pangunawa natin. Dahil kung ikaw ay sumusuporta kay Presidente at kay General Torre, dapat malawak yung pangunawa mo. Ano po? Anyway, ngayon mga kababayan, balik tayo dito. Kasi ang pinag-uusapan ng mga nakaraang araw, sa tingin nyo ba bibigyan ng posisyon sa gobyerno yan si General Torre? Kakailanganin yan mag-resign bilang mag-retire. Early retirement bilang isang pulis. Paano na yung benepisyo niyan? Ito, pakinggan natin. Ang kagandahan lamang doon, Senator De La Rosa, kagaya ng binabanggit mo, at binanggit din niya, bilang isang good soldier, tumalima siya sa kautosan mismo ng Pangulo. Ng Commander-in-Chief. Opo. Correct. Wala ka man talagang, there's no choice. Hindi ka man pwedeng, hindi mo pwedeng i-defy ang orders. Sabi ni Alexander, hay nako, naniwala naman kayo agad na walang sama ng loob. Natatawa ako, hehe. Basta ako, mga kababayan, sabi ko sa inyo, chill lang ako eh. Kasi kilala nyo naman ako. Pagka sinabi ko sa inyo, chill lang, may magandang mangyayari dyan. Ano po, may magandang mangyayari dyan. Kasi si General Torre kasi kung mahirap kasi magsalita mga kababayan eh. Pero ako, saludo ko kay General Torre. At si General Torre nagpapahinga lang ngayon. Pagbalik niyan, mag-uumpisa ng mga aso yan. Anyway, tuloy pa natin. Sunod ka. Wala kang magawa talaga dyan. Ang gulong yan, Senator De La Rosa, basa mo ba na quote-unquote na politika o pinulitika si General Torre? Yan. I don't know. Dahil hindi ako insider. I'm not an insider. Looking from the outside, infighting. There's an infighting within the sa circle. Kahit si Bato de la Rosa nahihirapan basahin eh. Yung galaw ni General Torre at saka po ni PBBM. Pero nyo, tinatanong si Senator Bato de la Rosa kung sa palagay niya pinulitika etong si General Torre, pero wala siyang maisagot. Ibig sabihin, nahihirapan si Senator Bato de la Rosa na basahin yung naging galaw mga kababayan dito ni General Torre at saka ni PBBM. Kasi biruin nyo nung zona ni PBBM, pinagmalaki niya pa si General Torre. Yan din yung sinasabi kasi nung iba mga nakakausap natin mga kababayan na sa tingin mo, Jake, tatanggalin ni ano yan? Tatanggalin ng ganun-ganun na lang, bibitawan ng ganun-ganun na lang ni Presidente yan. Nung zona nga, binigyan pa siya doon sa sinabi mismo ng Presidente, binigyan pa nga siya doon ng slot para ipagmalaki. Etong si General Torre, tapos tatanggalin lang ng ganun-ganun na lang, bibitawan ng ganun-ganun na lang ng Marcos administration na itong si General Torre. Loko na lang yung maniniwala kung ganun. Diba mga kababayan? Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, chill lang. Iwasan natin yung makadagdag pa ng
kaguluhan or magulong usapin dito po sa issue ng alis ni General Torre sa kanyang posisyon bilang PNP chief. Doon lang tayo sa good side and positive side. Huwag doon mga kababayan sa sa negative kasi pag puro negative, yung naging tingin mo sa senaryong ito, papasukan niya ng mga DDS, sasamantalahin yan para sirain na naman mga kababayan ng gobyerno ni PBBM. So doon tayo sa positive side na kung ano ba yung mangyayari kay General Torre after niya maalis bilang PNP chief. Diba? So ngayon ituloy pa natin. Within the circle. Kung sino ang papanigan ng Pangulo, siya ang panalo. Ganoon lang yun eh. Alright. Kahit anong gagawin mo dyan, kahit na border mali, mayroon kang nababayulit na mga pagpulisiya, pero kung papanigan ka pa rin ng Pangulo, din panalo ka pa rin. Senator, so ano pong may papayo nyo kay General Torre? Ayan. Bilang isa ring dating PNP chief. Kasi kahit hindi naman sabihin ni Senator Bato itong salitang ito mamaya, yung ating mapapansin dito, yan naman ay kahit itanong natin, wala kasi yung isa nating supporter dyan na dating dating police. Anyway, shoutout po sa inyo kuya. Wala kasi dyan ngayon, hindi siya nanonood. Kasi pag nanonood yun, nagko-comment yun eh. Kasi mga kababayan, sabi ko, pag tinignan ninyong negative side ito, papasukan ng mga DDS yan, sasamantalahin nila yan para sirain ang gobyerno ni PBBM. Pero hindi nila alam na may plano kasi si Presidente dyan. Hindi naman basta nagdi-decide ang Presidente po natin na ikakasama ng kanyang gobyerno. Tandaan nyo po yan. Mas maganda siguro kung siya, tanggap naman niya yung pangyayari, then mag-early retirement na lang siya. And yung kanyang, para maibigay niya yung 4-star na ranggo doon sa nakaupong Chief PNP ngayon. Right. Para, it shows your, yung statesmanship, yung gentleman mo. Magasagarin mo na. Tama po ba, Sen? Bakit? Yes. Why hold on? Why hold on to that rank na ayaw naman sa'yo ng presidente, di ba? Ibigay mo na lang sa iba. O, retire ka. Sen, kung halimbawa early retirement lahat. Ito. Pakinggan nyo to ha. Pakinggan nyo to mga kababayan. Kahit hindi naman sabihin ni Bato de la Rosa ito, yan po ay base sa mga nakakausap natin na dating pulis. Ganito din. Yung sinasabi mga kababayan na kung sakaling mag-early retirement, etong si General Torre, paano na po yung mga benepisyo niya? Ito, pakinggan nyo. At ng benepisyong nakalaan sa 4-star makukuha niya. Yes. Walang bawas mo. Walang bawas. Kasi matter of ako na lang yan. 1 year, mahigit 1 year. Makukuha pa rin niya yung mga kanya, yung benefits. Yung benefits. Kasi kasi ang competition naman diyan is yung based doon sa ranggo mo. So, okay na yun. Makukuha niya. Ayan o. Diba? So, nung nakaraang araw kasi kaya naging mainit na usapin ito, na sinasabi nung iba kaya hindi daw sila naniniwala na eto daw pong si General Torre magkakaroon ng posisyon sa gobyerno ni PBBM kasi mag-early retire daw po ito. Paano daw po yung mga benepisyo po nito? Ano po base po do sa kanyang ranggo na 4-star? Di hindi daw po niya ma-avail yung kanyang benepisyo ng pagka 4-star general. Ngayon maliwanag naman kasi mga kababayan basta na-commit mo, basta naabot mo yung ranggo ng 4-star general, automatic lahat ng benepisyo nun makukuha mo. Walang bawas. Tandaan nyo po yan. Hindi yan basihan kung nag-early retirement ka. Ang pinagbabasihan po dyan, ang komposisyon po dyan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, basta naabot mo yung 4-star na ranggo, naging 4-star general ka, lahat ng mga benepisyo nun makukuha mo ng walang bawas. Ibig sabihin walang mababago. Hindi liliit ang benepisyo mo, walang mababago sa benepisyo mo. Makukuha mo lahat yan. Isa pang angulo, lumutang din to ng mga nakaraan na binanggit niya yung comparison Kumbaga, i-quote ko lang Pero hindi ko sinasabi hindi ko sinasabi dito na isuko ni General Torre yung pagiging 4-star niya. Kasi unang-una, mga kababayan, kahit hindi naman natin sabihin itong mga ganitong klase ng bagay, alam naman po yan ni General Torre. Lalo na, at siya po mga kababayan ang pumili kay Nartates para sumunod sa kanyang yapak mga kababayan, or siya, si Nartates ang pumalit po sa kanya. Hindi nyo ba alam yon? Hindi ba alam yun ng mga kababayan Pilipino po natin na si General Torre at saka si Nartates matalik na magkaibigan po yan. At ngayon mga kababayan,
Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo noong nakaraang araw, may personal opinion, yung nangyari na pag-reshuffle, ano po dito kay Nartates, unang-una wala pong pirma dyan si General Torre. Pangalawa mga kababayan, yan po ay ang tingin ko for loyalty check. Ngayon nakita ni General Torre mga kababayan, nakita siguro ng presidente yung katapatan ni Nartates. At saka mga kababayan, ang isa pa dyan, si General Torre ang pumili kay Nartates na pumalit po sa kanya. Kasi sa totoo lang, kung pipili man si General Torre ng kapalit niya, syempre sisiguraduhin niya na yung pipiliin niyang kapalit magiging secure ang gobyerno ni PBBM dun sa kapalit niya o sa magiging kapalit po niya. So ngayon, para po sa kaalaman ng marami nating kababayang Pilipino, si Nartates at saka si General Torre, di umano, matalik na magkaibigan po yan. Ngayon, ituloy pa natin. Kumbaga ang Ayer crispy pata, ang PNPA lechong manok. May nakikita ka bang galaw ng mga kagaya mong Ayer sa nangyari kay General Torre, sir? Paano? Mukhang binabanggit na... Puro pagkain yung Ang binanggit kasi, Sen, mukhang gumalaw ang mga PMAyer. Dahil mukhang may nasagasaan ng isang PNPA graduate na historically, kauna-unahan naging chief PNP. Kaya mukhang naisang tabi si General Torre, Senator. Mukhang ko naman yan. Depende kung yan napakiramdam niya, pero para sa akin, kung ganun, sino ba mga PMAyer na gumalaw? I-identify niya. Diba? I-identify niya kung sino mga PMAyer na gumalaw at para makumbinsi si Presidente na tanggalin siya sa pwesto. Don't just take our word for it. Fight into... Ano yung sabi dito ni sino ba yung nag-comment? Ni Kuya Malyari Mascareñas. Ayan. Idol Jake Magnus, itatalaga ni PBBM sa Presidential Anti-Corruption Chief. Si General Torre. Abangan na lang natin. Pero mga kababayan hindi ko pa rin iniaalis yung pananampalataya ko na siya yung ilalagay sa NBI bilang NBI Director. Maalin doon sa dalawa, yung Philippine Anti-Corruption Commission, kung siya ba yung magiging chairman doon, or kung dito ba siya sa NBI, siya ba yung magiging director mga kababayan. Kasi maraming marami kasing laro si Presidente at saka si General Torre na mahirap basahin ng mga kalaban. Pero inyo, bigo yung mga DD shit na pasukan na itong isyong ito. Bakit? Kasi unang-una, tinitingnan kasi natin ito in a positive way. Hindi negative. Kasi sa totoo lang, pag pinasukan nyo ito ng negative, tandaan nyo, papasukan ng mga DD-shit yan, sisirain nila ng sisirain, susubukan nilang pag-awayin si General Torre at saka po si Pangulo, si Presidente. Ngayon, kaya hindi mapasukan ito ng mga DD-shit kasi, kita nyo naman yung sinasabi ni General Torre, nitong mama. Ano yung sinasabi nitong mama, mga kababayan? Wala siyang sama ng loob kay Presidente. Di dun pa lang, tinuldo ka na ni General Torre na makapasok sa issue yung mga DD shit. Diba? So ngayon, ituloy pa natin. Ngayon, Sen, galing sa kanya yun, galing lang sa malikot na isipan ng mga netizen at mga mamamahayag yun. Pero nakakagulat. Baka sabihin niya, si Bato gumalaw. Kaya tanggal. Pwede natin yung meme, di ba? Pwede natin i-dikit. Baso gumalaw, ngayon si Batong gumalaw. Ba? Ibig sabihin, BPF na kami ni Presidente BBM. Pag gano'n. Pag ako'y pinakinggan. Kapag ako'y pinakinggan, dadali ka pa. Senator, medyo lilisan po muna tayo ng konti kay General Torre. Speaking of Pangulong Marcos, ano pong reaksyon niyo po dito sa kanya pong ipinag-utos na lifestyle check, though ito po ay sa ehekutibo po? Ito, ibang usapin na to. Pero maliwanag naman, sabi ko nga sa inyo, kahit hindi sabihin ni Senator Bato de la Rosa, yung mga ganyang klase ng salita about po sa benepisyo ng isang 4-star general, yan naman po ay alam ng iba natin mga kababayang Pilipino na galing din sa serbisyo. Ano po, na kung saan mga kababayan, may mga nagsasabi nga na kapag ka daw binigyan ng posisyon sa gobyerno, etong si General Torre, mapipilitan daw po ito mag-early retirement. And then yung pagka 4-star general niya, yung benepisyo niya mga kababayan ay hindi niya daw po mababawasan, ika nga, liliit daw yung makukuha niya. Pero maliwanag naman po, lalo na doon sa mga kababayang Pilipino natin na nasa serbisyo, maliwanag naman, kahit hindi sabihin ni Senator Bato de la Rosa yan, na once na nakomit ng isang alagad ng batas, yung pagka 4-star general niya, lahat ng benepisyo po nun walang mababago. Kung mag-early retirement man siya,
wala pong mababago sa kanyang benepisyo. Makukuha niya po ng buong buo po yun. Kaya yung mga nagsasabi na kesyo bababa yung benepisyo, maapektuhan si General Torre, para sa akin mga kababayan ito personal na opinion ko to. Ang paniniwala ko, wala pong katotohanan yon. Kasi unang-una, maliwanag naman, si Bato de la Rosa, PNP chief din dati yan. Maliwanag naman na alam niya na pagka nakomit mo, yung pagiging 4-star general, walang mababago sa benepisyo makukuha mo. Ano po, yun at yun pa rin. Kahit mag-early retirement ka, yun at yun pa rin. So ngayon, kung makikita ninyo, since sinabi din ni General Torre na wala siyang sama ng loob kay Presidente, anong karapatan natin para sumama ang loob kay PBBM? Diba? Doon pa lang mapapaisip na kayo Bakit sa dinami-dami ng pwedeng sabihin ni General Torre, ang kanyang pinaka-highlight lang sa kanyang sinabi, huwag siyang kaawaan dahil mas nakakaawa yung mga kababayang Pilipino po natin na lumulubog sa baha. Doon pa lang mapapaisip na kayo kung ano yung ipinapahiwatig niya doon. So abangan natin